11:40 na, siyempre magbe-break na tayo. So kung titignan nyo yung mga basket natin, medyo hindi na ho tayong tambak. So mabe-break time tayo, mabilisan lang ho yung break time natin. So pansin nyo naman ho, hindi tayo nagpatay ng makina. So kain na po tayo. Hindi po libre ang pakain ko dito. Kaya nagbabaon po ako. So pusit. Allergy ko pa naman. Ito ang isang bagay na nakakaiba po sa trabahong ito. Hindi kagaya sa ibang company, ibang factory ho, na meron po silang break time. At least, patay yung mga makina. Once na nag-break time po sila, patay na ho yung makina. Meron silang break time na 1 oras. Mga iba naman siguro, meron silang 30 minutes na break time. So, ganun ho yung mga ibang company at ibang factory ho dito. Halos lahat naman ho. Pero ito, bukod tangi lang po itong factory na ito. Sipin nyo po yun, tumatakbo yung makina, tapos natatambakan ka ng gawa. Hindi ka man lang, alam mo yun, yung sana pagkatapos mong kumain, medyo makapag-relax ka lang muna, makapag-digest ka muna ng kinain mo bago ka magtrabaho. Pero ito, hindi man lang na-digest yung kinain mo, syempre kailangan mong habulin yung gawa kasi matatambakan ka eh. At ang isa pa, meron tayong CCTV camera dito. So once na napansin nila na maliit lang yung gawa mo at nakita nila na napakaraming kulyang, napakaraming sira, magagalit ang amo. Kasi ang kinakailangan po dapat kasi mabilis lang ho yung break time mo para kahit papano ma-check mo ng maayos yung mga medyas. Ayun, tapos na ho tayo kumain. So 12:05 na po. So halos 5 minutes lang ho yung break time natin. Mas mahaba pa yung kwentuhan natin kanina. Pero pahinga lang po ako konti. Kain lang muna ako. Pero kaya naman nating habulin yung tambak natin kahit papano. Kaya naman nating habulin. Pahinga lang tayo konti. Kasi mahirap naman po kapag trabaho kagad eh. At ang isa pa po, siyempre matagal ko na pong trabaho ito. Ilang taon na rin ho. So sanay na rin naman po ako sa tambak. Kasi hindi talaga maiwasan yung tambak. Wag lang po tayo magpapatambak ng sobra-sobra kasi yun nga. Once na masiraan ka, nako, matataranta ka, mahirapan ka lalo. Puno na po yung mga basket ko. Puno na ho. Puno. Puno ho. Puno. Sipin nyo po yun. 30 minutes, tambak tayo sa trabaho. 30 minutes po kasi masyadong mahaba na po yan na break time. Napakahaba. Mahirap habulin po yan. Siguro mag-habol ka, habulin mo yan ng ilang oras din. So, mabilis ang makina dito. Isipin nyo po yun, 19 na makina yan. Yan yung sinasabi ko. Emotional damage! Alas 8 na. Pero tignan nyo ho, nagbubuhat pa rin po ako. Overtime. Na hindi ho bayad. Yan po ang isang hindi ko gusto sa amo ko eh. Nasiraan na nga ako, pagod na nga ako. Nahabol pa ni amo ng pabuhat ng mga medyas. Dapat kasi on time dapat si amo dumating. Pagka ganito. Para pag out ko po, alas 8 pa rin ho. Pero wala eh. Kulang. Magulang ho. Naku, parang hindi na natin aabutan po yung cherry blossom ah. Kailangan siguro nating habulin.
punta tayo sa ilog mamaya. So ayun mga lods, kaka-out ko lang ng work. So expected na nag-overtime ulit ako. Overtime ulit na hindi po bayad. Let's go, let's go, let's go. So ayun, buti na lang naabutan natin yung cherry blossom. Talagang sakto po yung ating timing. Kasi nga ho, parang 2 weeks lang kasi tumatagal po yung cherry blossom. Pero nakita ko naman meron pa yung mga ibang cherry blossom po na hindi pa po namumulaklak. So okay pa. Siguro hanggang Sunday pa ito or next week. Tara po doon kasi mas magandang doon po tayo mag-usap at magkwentuhan. Yes sir, so ganun po yung trabaho natin, medjas ad hoc. So isa po ito sa pinakamahirap na trabaho dito po sa South Korea. At syempre, ito namang trabaho na ito, small business lang po siya, hindi po siya malaking company ho. So kung mapapansin nyo po, mag-isa lang po akong nagtatrabaho po dito. Bali panggabi po ako sa trabaho na ito at meron lang po kaming 2 shift. Isang panggabi at isang pang umaga. So straight panggabi po ako, Monday to Saturday po yan, fix. Well mga lods, kaya ko po nasabing isa po ito sa pinakamahirap na trabaho dahil sa napakabilis po ng trabaho po dito. Napakabilis ng gawa. Isipin nyo po, 19 lahat po yung hawak kong makina, mag-isa lang po ako. Pero syempre sa pang-umaga naman po, meron pong among nagbabantay. Pero still parehas lang din naman po yung trabaho namin sa pang-umaga. Pero yun nga lang, mas marami po akong trabaho po sa gabi, especially po sa mga lalaking empleyado ho. At ang isa pa po, ang isang disadvantage din po ng panggabi po, kailangan po na marunong po kayong mag-repair. Kasi hindi kayo pwedeng magpanggabi po dito pag sakaling hindi po kayo marunong mag-repair po ng makina. Pero sa pang-umaga, hindi naman nila kailangan na pag-aralan po yung repair kasi meron naman pong amo na nag-aayos ng mga makina. Unlike sa akin na panggabi, wala po talaga akong aasahan. So, kung sakaling masiraan po ako po yung taga-ayos. At ang isa pa po, syempre, hindi lang po kasi basta-basta bilis lang po yung kailangan po dito. Kasi ang mismong kalaban mo mismo dito, yung bilis ng makina. So, dapat mas mabilis ka po kaysa sa mga makina ho. 19 po yun na makina, Lods ha. So, hindi kagaya po ito ng mga ibang factory po na isang makina lang yung ino-operate mo, 2 makina, 3 makina, ganun. Pero ito, 19 lahat. Well, mga Lods, hindi lang naman po nagbabaliktad ng medyas kagaya ng napapanood niyo po yung trabaho ko po. Meron din naman po akong mga ibang trabaho bukod po sa pagbabaliktad ng medyas. Kailangan din naman po na i-check namin yung mga pulyang ho, yung mga sira ho. Siyempre po, hindi lang naman po yan yung trabaho namin. Kailangan din po namin magdugtong ng mga sinulid ho, magpatong ho. Kasi nauubos rin po yung mga sinulid po dyan. Kasi nga ho, siyempre medyas po yung gawa namin. So gumagamit din po kami ng mga sinulid.
ng alas 3 ng madaling araw, syempre rush hour na po yan. Kailangan ko na pong maglinis at mag-spray ng mga sinulid, mga makina, magpunas ho, magwalis. So lahat po yun kailangan ko pong gawin. Kasi nga ho, mahirap po kasi yung matambakan ka. Isipin nyo po yun, syempre hindi naman pwedeng tumigil po yung mga makina, patayin yung mga makina ho habang nagwawalis ka, habang nagpupunas ka ng mga makina, nag-spray ka. Hindi pwedeng patayin yung mga makina. Dire-diretso po yung takbo ng mga makina po dito. Kaya pag ginagawa mo yung mga ibang bagay ho, talagang hindi maiwasan talaga na matambakan ka ng trabaho ho. Kaya ang pinaka the best na technique po dito para hindi po kayo maghabol at hindi po kayo mataranta, mas maganda pong agahan nyo pong magpatong ng mga sinulid, maglinis, mag-spray, ganun, para kahit papano po hindi po kayo matambakan at hindi po kayo mahirapan po sa umaga. Kasi nga po, pag sakaling masiraan po kayo ng makina, mahirap po yun. Baka hindi mo na magawa yung mga kailangan gawin ho. Kaya napakahirap po ng trabaho na ito, mga lods. Pero syempre, kailangan lang talaga ng diskarte lang naman po dito. Ito po yung pinakamahirap po sa lahat. Once na nasiraan po kayo, syempre lalo na po panggabi po ako, di ba? Wala po akong aasahan po na tutulong sa akin. So, pag nasiraan po ako ng makina, kahit isa lang, siguradong matataranta ka. Especially po kung sakaling baguhan po kayo, nako. Syempre pag nag-ayos ka ng makina, natatambakan ka ng gawa. Pero syempre depende pa rin naman po yan sa sira, malala. Pero pag malala yung sira, nako, kawawa ka. Tignan nyo naman po, dalawang makina po yung nasira ho. Yung isa mas malala kasi wasak lahat yung mga karayom ho. Siyam-siyam ang abot mo dyan, mga lods. Talagang hanggang umaga, baka tambak ka pa rin. Pero syempre yung mas madali yung kailangan nating ayusin. At isa pa, hindi naman pwede rin po na mag-focus na lang po tayo sa pagre-repair. Kasi syempre, hindi naman pwede na hindi mo na po bantayan po yung mga ibang makina ho or i-check yung mga medyas ho. At hindi rin po pwede na magpatambakan na lang ho. Kasi nga ho, mas lalong magagalit yung amo po doon. So, ang pinaka-diskarte ko po dito is parang hit and run po siya. Kumbaga, ayusin ko ng konti. Then, mag-iikot po ako sa mga makina ho. Magbabaliktad po ako. Then, pag sakaling hindi na naman po ako masyadong tambak, babalikan ko naman po yung sira. Kung sakaling hindi ko pa naayos, syempre, kailangan na mag-ikot ulit ako sa mga makina ko. Ganun po yung diskarte po nun. Kasi nga ho, pagka ganun kasi, pag nagpatambak ka, mamaya baka nagbara po pala yung isang makina, hindi na po naglalabas ng medyas, siguradong masisiraan ka pa. Dagdag stress na naman po ulit yun. Siyempre magtatanong na yung amo po dyan, bakit napakaraming sira ho, madaming mga sirang makina. At ang isa pa po, pag hindi mo nabantayan yung mga ibang makina po, hindi mo na pala namamalayan na naglalabas na po ng pulyang ho yung mga ibang makina. So, kailangan mong bantayan at wag po kayong masyadong magpatambak. Pero dito sa trabaho na ito, talagang hindi maiwasan talaga na matambakan po kayo. Lalo na kung sakaling maiksi pa yung mga medyas na gawa nyo, nako, mabilis po ang gawa nun, mabilis po kayong matambakan.
hindi lang naman po yun yung trabaho ko po mga lods. Ano ho, nagbubuhat din po ako ng mga gawang medyas. Ako rin po yung tagabuhat ng mga sinulid. So, medyo may kabigatan rin naman po yung mga binubuhat ko. Siguro halos karamihan din po na binubuhat ko po dyan, mga nasa 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos, 30 kilos, ganon. Pero karamihan nasa 20 kilos, mga ganon ho. Lalo na kung mga polyester po yung mga binubuhat ko po, mga sinulid. Nako, bigat po nun, mga 40 rin ho. Pero okay lang naman, kaya pa rin naman hong buhatin. Bata pa naman po tayo. Pero yun nga lang ho, syempre, pang umaga yung ka-shifting natin, hindi naman po makabuhat. So, ako po yung inaasahan na magbuhat po lahat. At ang isa pang pinakamalaking problema po doon, imbis na tumulong yung amo sa buhatan, wala, hindi na po nakikitulong kasi hindi na po makabuhat yung amo Kasi meron na siyang karamdaman sa likod. Na-disc po siya. So hindi na po nakakabuhat. Actually siguro ako lang siguro yung meron pong ganitong problema sa aking pinagtatrabahuan. Kasi sa mga ibang factory naman po na mga medyasan ho, hindi ho ganito kalala ho yung trabaho nila. Pero sa akin kasi, maski yung mga buhatan na dapat na trabaho ng amo, pinapagawa sa akin. Pero normal naman na magkaroon ng buhatan talaga kasi syempre hindi naman po mawawala ang buhatan sa trabaho, especially po sa mga lalaki ho. Hindi po mawawala ang buhatan sa mga factory ho. Pero kung ikukumpara ko lang po yung trabaho ko po, yung mga ginagawa ko po sa mga kakilala kong mga medyasan din, malayo ho yung sa akin. Napaka-hassle po talaga. Minsan kasi nag-overtime din po talaga ako Nag-overtime po ako na hindi po bayad. Isipin nyo po yun, 8 to 8 po yung trabaho ko po. Nag-extend pa ako ng oras. Nag-overtime po ako ng 30 minutes, 1 oras. So, hindi po bayad yun. Okay lang sana kung minsan sa 1 linggo, 2 beses sa 1 linggo. Pero halos palagi na lang po Ganun po yung nangyayari. Wala hindi makabuhat yung amo ko. Hindi makabuhat, kaya pati ako sinasama niya pag sakaling magdi-deliver po kami ng mga medyas. So, sa akin naman, wala naman po akong problema. Walang kaso po dyan. Pero okay lang naman po sa akin. Ipagawa nila lahat yung mga kailangan nilang ipagawa sa akin. Kahit ano pa yan. Basta pasok po sa bayad na oras. Kasi yun naman po talaga yung binabayaran nila hindi yung trabaho po. Oras po yung binabayaran nila. Pero yun nga lang, ang nakaka-bad trip po doon, syempre, hindi ko na nga ako trabaho, nag-overtime pa ako, hindi pa bayad. Isipin nyo po yun, hassle po yun. Pero masasabing kasalanan ko rin po talaga kasi nagpa-abuso po ako Ganun talaga. So, yun lang naman po yung masasabi ko sa aking trabaho. So, siguro meron pa naman pong mas mabigat na trabaho po kaysa ko dito. Pero sa tingin ko, ang alam ko lang naman po na kaparehas lang na kasing bigat ng trabaho ko po Daimaru ho. Daimaru. Parang medyo parehas, pero yun nga lang, ito kasing trabaho ko, mas mabilis po ito itong medyasan. Pero sa karamihan na mga nakita kong trabaho dito, mga klase ng trabaho dito na sinasabi nilang mahirap, pero pag ikukumpara natin sa trabaho ko, sa mga medyasan ho, malayong malayo ho. Kaya nga ho, sa dami na hong mga kakilala ko dyan na nakikipagkumparahan at sinasabi nilang mahirap yung trabaho nila. Ako, malayo. Minsan nga ako, natatawa na lang ako kasi ito pala yung sinasabi nilang iniiyakan nila sa trabaho. Emotional damn! Trabaho na inaalisan nila. So natatawa na lang ako, pero siguro para sa kanya siguro mahirap po yun. Siguro kung mapapanood nila yung trabaho ko na ito, siguro masasabi nilang blessed sila kasi syempre pag ikukumpara naman natin yung trabaho ko po sa mga trabaho nila,
malayo. Pero wag po kayo mag-alala mga lods kasi napaka-imposible ho na mapunta po kayo sa ganitong trabaho. I'm sure na mapupunta po kayo sa medyo mas magaan po kaysa ko dito sa trabaho na ito. Sigurado po ako niyan. Pero syempre hindi ko naman po sinasabi na meron pong madaling trabaho. Lahat naman po ng klase ng trabaho dito po sa South Korea, syempre mahirap, factory worker syempre mahirap po yung trabaho. Pero para sa akin mga lods, sanayan lang naman po yan. Sanayan lang. Wala naman pong mahirap pag sa una talaga, mahirap talaga mag-adjust. Mahirap. Pero pag nasanay ka na po sa trabaho, sisiw na lang ho. Siguro ang iniisip po ng mga iba dyan, bakit hindi ako lumipat ng trabaho? Kung meron namang pong mas magaan pong trabaho dito sa Korea. Alam niyo po kasi mga lods, hindi naman po ako mahinang nilalang. Kayong mga mahihinang nilalang. Joke lang. Ako kasi, hindi naman po ako maarte kasi sa trabaho. At ang isa pa, napakahirap po palipat-lipat ng trabaho. Magastos, nakaka-stress, ganun. Ang dami, halo-halo na ho dyan. Magastos, nakaka-stress po yung palipat-lipat ng trabaho po. Pero para sa akin naman po, sanayan lang naman po sa trabaho mga lods. Sanayan lang po talaga. Nasa tao lang naman po yan kung kakayanin niya po yung trabaho or hindi. Kasi kahit sabihin natin na hindi naman po kayo sanay sa mahirap na trabaho, pero pag nasanay din po kayo, magiging magaan din po siya. Masasanay din po kayo. Masasanay din po yung katawan niyo ho.